Okay, good afternoon, everyone. So, it's September 1, no? Okay, so tagal-tagal din tayong hindi nakapag-Friday Praise Story. So, everyone, if you are watching live, okay, so hashtag Friday Praise Story Team Live. Ayan, okay. So, you can watch replay after our live session. So, meron naman tayong another special edition for our Friday Praise Story. So, our home office heroes. Okay. So I hope you will get excited on knowing her success story. Yan. Okay. So, good afternoon. So, yan, si Miss... Okay, si Miss Marinel. So, ayun no, sa start po, nakikita po ninyo yung aming Rise Up Online for the Batch 4. Okay, so I'm inviting you for our free training or 3-day training this coming September 11, 12, and 13. Okay, so we will post any updates. Ayan, so abangan po ninyo. Okay, so to start with, ayan. So welcome to another special edition sa ating FPS. Okay, so in today's episode, we'll have a truly inspiring guest who will share her journey, the triumphs and obstacles she conquered on her path to success. Okay. So to introduce our guest, ayan. So 7 years working in the corporate world as an accountant. Okay, so transition po siya to full-time freelancing last 2021. Ayun, bago lang po, no? And starting this year, 2023, yan, nag-scaled up na po siya. Now currently having 7 clients. Wow. Okay. The small team working behind her and a mom of 2 kids. Okay. Yan. So, wag na po nating patagalin. Yan. You'll introduce, no? Ito na po si Miss Albi Ferreras for our Friday Praise Story edition. Ayan. Hello po, good afternoon. And magandang hapon, Miss Albi. Okay. Yes po. Kamusta naman po? Okay naman po. Medyo kinakabahan. Okay. So, huwag po kayong kabahan. Relax lang po. Parang nagkukwentuhan lang tayo. Taga saan po si Miss Albi? Taga dito po ako sa Legazpi, Albay. Taga Bicolana. Ayun. Okay. So, Shout out sa mga Bicolana dyan. yan. Shout out po, no? Okay. So, Miss Albi, tanungin po kita, anong batch po kayo sa TBSA? Bali, recent lang po ako, batch 12. Yes Wow! po. Ang galing naman. Okay. So, siguro naman, no, marami nag-aabang sa yung story. Ayan. So, eto po, first question. Can you tell us your backstory before Ah, joining this online freelancing? Apo. So, yun nga po, nasabi ni Coach Alfie, 7 years po ako nag-work as sa corporate. So, right after graduation talaga, I'm a BS Accountancy graduate po pala, by the way. So, after graduation, nag-took ako ng review, but unfortunately, hindi po ako nakapasa. So, I'm not a CPA license. Ay pa. Tapos, after that, nag-work na ako throughout the 7 years. Then, di ba nagkaroon po ng pandemic? Then, naging mommy din ako noong 2019 for my for my eldest. Tapos, naging sakitin po yung anak ko. So umalis po ako ng corporate for a while. Then, pero while I'm in the corporate, since I'm a probinsyana, I'm in the Bicol, di ba po? So, siguro, hindi ko lang alam. Natural ata sa atin na probinsyana na we look up to employed as a government, sa government, di ba po? Kasi ano siya, we think that it's a secured and stable job for the future naman, di ba po? So, during the corporate world pa lang, nasa corporate pa lang ako, pag uwi ko pala po dito sa Bicol, na-employed ako sa government for 1 year.
Pero since wala pa ako noon na eligibility that time, hindi ako natapos yung contract, so tapos din yung work ko that time. So doon ko na-realize na kailangan ko pala ng mga eligibility para makapag-work sa government. So, nung nag-work ako, nalipat na naman po ako sa another corporate, naging supervisor po ako. Tapos, habang nandun po ako, winork out ko yung pagkakaroon ng licenses. So, lahat, ang dami kong in-examan na pang-government, BFP, civil service, tapos, nag-let exam ako. So, nag-aral po pa ako ng then, lahat po yun napasahan ko. So, So, ayun na. So, parang feeling ko that time, meron na akong 3 license, diba? So, parang, makakaano na ako nito. Makakapasok na ako dito sa government. Parang ang lakas ng loob ko mag-resign sa corporate world. So, nag-resign ako kasi naging sakitin nga din yung anak ko po. Tapos, ang nangyari, parang whole year ako nag-apply for the government position. Kung ano-ano na. Hindi ko lang po pinasok yung kahit po teacher ako, hindi ko po pinasok yung teaching industry kasi I think wala po, siya, di ba nasa passion naman po natin kung ano siya. Kasi napunta po ako sa history, parang ganun, na-fall yung ko. So parang ang layo, parang hindi ko kaya isa buhay to na Kaya parang hinabol ko lang talaga yung license for that one. So hindi ko po siya nagamit. Tapos, nag-apply po ako for whole year during 2020. But unfortunately, wala akong nakuha. Hindi po ako na-hired in any position na in-applyan ko that time. Then, 2021 na, dumating yung 2021, January, nag-isip-isip ako. Sabi ko, hindi ko kaya na parang hindi mag-work kasi di ba 7 years ako nag-work. Tapos yun na po. So, ganun po yung buhay ko, before freelancing. Okay, ayan, no? So, patalon-talon po tayo, no? Miss Albi, from one corporate and then kapag-work din sa government. So, I guess everybody wants to really work sa government dahil na sa benefits. Ayan, pagdating ng time, Yes po. retire na, gano'n, no? So, paano naman po ninyo na-encounter itong online bookkeeping career and the TBSA? Apo. So, bali po, nung 2021, so, nangangati na ako mag-work kasi nga, di ba, 1 year ako na standby. Then, sabi ko, hindi pwede. Kasi lumalaki na din po yung bills namin kasi may baby po kami. So, sabi ko, hindi pwede. Kailangan ko mag-work. So, kung ano-ano yung pinag-scroll ko sa Facebook. Actually, yung pinakauna ko pong nalaman, yung parang group siya ng mga mommy na working from home din. So, parang na-attach ako since mommy nga ako. So, doon ko nakita po yung first opportunity. So, doon po, tinuro po doon kung paano mag-create ng CV, mag-respond sa possible question ng client, sa ganun. So, inaral ko po siya during that time. Inaral ko, tapos, yun, nagbakakasakalin. So, nag-ano pa ako ng online job. Naggumawa ako ng account ko from that free webinar. Gumawa po ako ng online job, tapos nag-apply. Tapos, pagka-apply ko po noon, may mga nag-response and also may mga rejections akong natanggap. Pero dun sa, may isang client na until now, client ko, nagpapasalamat ako, until now, client ko, siya po yung sa akin, nag-open ng opportunity. At first, since nasa probinsya po ako, at wala po, sa pamilya ko, wala pang ganitong work setup. Ako ang very first na ganito yung working setup. So, at hindi ko din alam na may ganito pong working setup. Nakita ko lang talaga po sa Facebook. So, nung nagpo-first day pa lang ako dun sa client ko, sabi sa isip ko, hala ba, tama ba ito pinasok ko? Baka scam to. Parang ganon. Kasi yung work po, after, yung sahod po, after like cut off pa, di ba may cut off po, tapos pasahod ka po. Ganon. Sabi ko, tama ba to? Parang duda pa po ako noon. Tapos, yun po,
after ng first round, napatunayan ko na, totoo nga pala to. So, naging curious ako sa industry natin. So, hanggang nag-research na po ako, nag-research. Tapos, doon sa client ko na, first client ko, 2 years po ako. Hanggang ngayon, client ko siya. So, wala akong naging client na iba from 2021 up to 2022. So, wala. Kasi parang na-enjoy ko yung buhay ng pagiging freelance. Kasi yung sahod ko nung nasa corporate ako as supervisor, na doble. Doon sa first client ko, na doble. Plus, ang daming time. Kasi hindi siya strict. Yeah, may time siya, pero hindi siya strict sa time management, sa ganun. So, okay po siya. So, parang na-enjoy ko throughout 2 years. 2 years po. Then, by 2023, so parang kinatok ako ng parang, ano ba tawag dito? Stability nung pagiging freelance natin. So, parang, since nakadepende na din yung mga expenses namin sa mga kinikita ko po. So parang sabi ko, paano pag nawala pala to si client ko, biglang mawala, 'di ba po? So parang natakot ako. Sabi ko, isa lang pala yung kliyente ko, hindi pala pwedeng maging petics ako. So ng 2023, so parang nagre-research na din ako. So, bali na una ko nakilala po si Tribe. Doon po ako first. Then, sa loob po ng Tribe, ang dami pong mga taga-TBSA doon. Tapos, nakilala ko po yung mga taga-TBSA na talagang bukal sa loob yung pagtuturo po nila na kahit hindi pa ako student from TBSA, ang daming learnings na nakuha ko. So, parang dun pa lang, sabi ko, pag nag-open to, mag-i-enroll talaga ako. Gusto kong maging part of this community. So, yun po. Kaya nakakilala. Ayun. Okay. So, ayan. Okay. Eto. So, before we proceed, ayan, from Miss Yami, go, Sis Alvi, from Team Ignite. Yes. So, nasa Team Ignite pala kayo, no, Miss Alvi? Okay, Yes, so ma'am. coming from batch 12. Okay. Mm-mm. So, eto po next is, since full-time freelancer na po kayo and then mom at the same time, ano naman yung mga challenges na na-encounter niyo po? Yung una, yung pinaka talaga sa challenges na na-encounter ko po is during the first year pagiging freelance. Since nasa province, yung thinking nga po is government dapat yung pupuntahan ko, di ba po? So, yun din yung expectation ng mga nakapaligid sa akin. Family ko, friends ko, parang ganun po. So, parang nawala yung support. Alam niyo po, yun nung nag-start ako. So, parang all alone. Ang sad nung battle ko sa pagiging freelance kasi walang support. Wala pong support. Kahit kumikita na ako that time, parang mafe-feel mo pa na talagang parang hindi pa fully support. Kasi very traditional pa tayong mga Pinoy. Parang hindi pa natin to alam, no? Hindi ko naman sila masisi, pero ganun talaga po siguro. So, meron ngang times na yung asawa ko, nag-deal pa kami ng asawa ko po. Sabi niya, mag-asikaso ka na mag-apply for government. Kasi yung asawa ko po is government, nasa government po siya. So, sabi ko, maganda na tong So, parang nag-deal kami na sige, pag after 2 to 3 years na walang progress tong ginagawa ko, titigil ko na to, magbabalik ako sa government. So, tapos ngayon, so malaki yung pagbabago from 1 client, nagkaroon po ako ng 7 clients. Tapos, and ngayon, lahat ng nakapaligid po sa akin, very supportive na. So, alam niyo po yung transfer, So, ang hirap talaga magsimula na walang support. So, ang nangyari lang sa akin para na-overcome ko po yun is, naniwala lang ako sa sarili ko. Kaya, nung tinanong ako anong parang ita-title po dito, kaya makita yung believer. Kasi siguro po kung hindi ako naniwala sa sarili ko, hindi ako nag-stood sa decision ko, wala po siguro ako dito sa interview na to. Opo. So, yun po.
And second na challenge naman po is yung stability nga po. Yung Mhm. stability ng pagiging freelance. So, what I did naman to, is nag-scale up nga po ako. Parang in case worst scenario. So, yun lang po, so kailangan continuous yung connecting natin sa mga clients para maging stable run yung business natin. Ayun po. Yun po yung Yeah. mga challenge. Yes. So, given, no, usually kasi sa mga beginner, pag naka-receive na ng malaking sahod from the first client, okay, so Mm-mm. nagkakaroon kasi tayo ng feast na feeling, no? So, ang next na maging step ng isang freelancer, ayan, so magiging agency owner. So, at least you can have multiple clients kasi given naman hindi naman talaga yan lahat-lahat, no? Patuloy Apo. na yun pa rin ang magiging clients mo. Okay, so yes, that's true. We have to still continue connecting with our target market. Ayan. Okay, so I'm really happy, Miss Albi, no, na you have this goal of scaling up kasi diyan naman talaga dapat tayo papunta eh. Okay, Apo. as Opo. business owner. Kasi etong ating bookkeeping agency is also our business. Okay. Opo. Yung goal ko din po, Coach Alfie, kaya ako din ako nag-decide na mag-scale up is nung nakita ko na maganda yung opportunity Yes. nung industry natin po. Tapos, yung mga kapatid ko, tapos mga asawa nila, parang mga within Mhm. the family. So, parang gusto ko din experience po nila. Yeah. Ma-experience po nila yung ano na to, na nakukuha kong blessings. So, ang ginawa ko, nag-scale up ako para makapagbigay din sa kanila ng work at maging blessings. And pag natuto sila, kaya na nilang sila din mag-direct to client, di ba po? So, yun Mm. yung naging talagang foundation ko po para mag-scale up. Ayun po. Ayun, paying it forward. Okay, so sharing Yes, your yes po. blessings by giving opportunities to others na interesado itong sa ating online freelancing. Okay, so from this setup no, work from home, ano naman yung mga benefits na enjoy nyo po ngayon? Oo, yung mga benefits na na-enjoy ko since I'm a mom. So, yung bunso ko po is 10 months old. Oo, 10 months old. So, na-enjoy ko na makakasama sila every day. Nakikita ko sila. Paghatid sa school, nakikita ko. So, yun pa lang panalo na po. Kasi kung nasa corporate po ako, hindi ko sila makikita, 'di ba? May oras lang po. And the second, makapagbalik ng biyaya sa iba, ayun po, yung nakakatuwa kasi kahit being business owner is challenging challenging talaga lalo pag startup ka pa lang kasi wala pang sistema po, 'di ba? So, talagang aaralin mo lahat. Lahat ng stress na sa'yo. Pero, pag nakita ko naman po na masaya sila, pag kunwari sa hudan, di ba po, nakakawala ng pagod. So, yun din yung parang grateful ako na sa setup na to, sa industry natin na to. Ayun po, coach. How about yung pag kung baga pa yung setup natin na din since this is work from home. Yung panliligo po ninyo, ayan, nagagawa niyo pa rin ba na daily? Okay. Yes. Yes po. Yes Yan. po. So, minsan kasi 'no, 'pag nasa bahay na tinatamad ng maligo, Oo. okay. So, yan. Tama. Siguro nakaka-relate din yung makapag-work from home. Okay. Ayan, Miss Albi, para po sa iyo, how do you define success? For me, success is um, liking who you are, liking what you do, and liking how do you do it. Kasi pag meron ka nito, pag ito yung mind mo, ganito yung mindset mo, magiging contented ka sa buhay and you you will be always feeling fulfilled
in every single day. So, parang success ka na. So, eto yung, definition ng success po. Ayan. So, Being ibig sabihin, grateful. Mm-mm. yes, being happy, ayan, sa mga Mm-mm. ginagawa mo. Okay, in Mm-mm. connection with, eto ba yung passion mo? Ayan, eto ba yung Yes, pinaka-focus? yes. Kasi po kung wala ka nito, parang lagi ka nag-chase ng goal na parang ang layo. Tapos, syempre, pag ganun po, yung feeling mo din po down that time. So, hindi ka magiging happy. Opo. Okay. So, given po, Miss Albi, no, dahil marami pong nanonood ngayon, ayan, at nakikinig sa iyong success stories, what can you say para dun sa mga beginners who are planning to go for online bookkeeping and be a online freelancer? Apo. So ako po ay nag-start din, nawala din alam, 'di ba po? Takot nga ako kasi akala ko scam, no? 'Yun yung start ko, so akala ko scam. So, yung pinaka una po siguro, subukan nyo kasi give it a try. Kasi wala naman pong mawawala kung ita-try nyo pa po. And pangalawa, I believe freelancing is a learning process siya. All throughout learning process. All the way learning process. So, hindi mo na po kailangan na mag-start hindi mo kailangan na mag-master before ka mag-start. So, you can yun din po, personally, yun po yung ginawa ko. Kaya po kung makikita nyo, ang bilis po ng transition, no? From 1 client naging 7 clients, no? Sinubukan ko, tapos ginawa ko with action lang. Tapos, syempre, dapat po nandun yung willingness to learn mo. Kasi kahit naman po nakapag-start ka, kung wala ka pong willingness, hindi ka po unsad, di ba po? Ayun po. Then, syempre, we are not perfect. Diba? Hindi naman tayo perfect na hindi naman natin alam lahat ng field. Kasi yung bookkeeping, ang dami talaga pong niche siya, diba po? So, hindi natin po yan malalaman lahat. So, tayo naman, kung ano po yung pagkukulang po natin, punan natin. So, paano po natin pupunan po yun? So, syempre, sa willingness mo nga to learn, maghanap ka ng mga resources, kasi ang dami naman po na free resources na tayong pwede natin pagkuhanan, no? Tapos, at the same time, since, sabi ko nga po, ang hirap, di ba, ng walang support, ng solo ka lang. So, maghanap ka po ng may same mindset mo. Ang dami din naman pong willing talaga mag-help na walang kapalit. Yun po. Madami din naman po. So, maghanap ka po ng ganon na support system niyo po. And, yun po. Huwag mahiyang magtanong kasi sa pagtatanong, doon talaga yung mabilis na way para matuto. Opo. Yan. Okay. Dahil na-mention nyo po yung support group, ito po. What makes a good support group? Opo. Yung nga po, yung sa TBSA and sa Tribe, dun ko po talaga po na feel yung support group na meron po ako ngayon. Kasi si TBSA po is mix na siya ng mga beginners and mga expertise, 'di ba po? May mga expert na. So sila po ay napaka-willing na yun nga po yung kwento ko po. Wala pa nga po ako sa program, pero napaka-willing po sila mag-open na as in all out ng talagang uupuan ka kung anong concern mo po. So doon pa lang ako ay wow, hindi ako kilala nito ha, partida, hindi po ako kilala nila personally, no? So magkaka-online lang po kami magkakilala. Pero ganun sila ka-concern sa'yo. So, dun pa lang po. So, makikita mo, dun pa lang po, yung willingness to share their knowledge. Yun po yung pinaka nagustuhan ko sa TBSA. And dahil doon din po, so parang di ba, ang dami nating limiting beliefs sa sarili po natin. Ako din, personally, ganun din po ako eh. So, pero makikita ko sila, chini-cheer up po ako. So, parang ko po na, sila nga po naniniwala sa akin, no? So, bakit po hindi ako maniniwala sa sarili ko? Parang yung pa yung pang-push ko po.
So, kaya ang ganda talaga po na may support group na magpupush sa'yo, magtitiwala sa'yo, and of course, mag-share ng knowledge. Yun po. Okay, so thank you for sharing that, Miss Albi. Okay, for those nasa stage pa lang ng pag-explore nitong online freelancing. Okay, so given from Miss Albi, no? So, kailangan po nating aralan. Okay, so yun, Mm-mm. explore po tayo online para matutunan po natin, okay, magkaroon tayo ng knowledge regarding the online freelancing. And another one is having a good support group. Okay. Ito Yes, po, yes. before we end, Miss Albi, meron po question dito. Saan po kayo Sige. nakakuha ng majority of your clients? Ayan. Mm-mm. So, may majority clients right now. So, yung 7 po, yung 2 po doon is local clients. So, yung local clients naman po, since nag-show up na po tayo, di ba, nasa, ano naman po, ituturo po sa atin. So, yung pag-show up, pag-i-inform sa public kung anong meron kang service, di ba po? So, dahil doon sa pag-inform ko, yung friend ko, may mga referrals na ganito, may kailangan. So, doon po galing yung local client. Kasi, although alam ko po yung local system naman kasi nag-corporate nga ako. So, sabi ko, bakit, sige, itry ko din nga to, na side na to. So, yun. Pero, yun nga po, hindi ako nagka-client getting for local. So, referrals po siya, galing sa referrals. And the other 5 po, yung una is from OLJ. Yung una po, yung first client ko. And others po is through connecting. Through connecting. Then referrals po din ng client na naging client ko. So, yung advice ko din po, pag may client na po kayo, galingan nyo po kasi madami po silang mga business owners din na friends nila na pwede ka pong i-recommend. So, yun po. Ayan, nakapag-share na ng tip, no, si Miss Albi. So, getting referrals, that is the one of the shortest way for you to acquire clients directly. So, ayan, from Miss Albi, kung meron na po tayong client, dapat nating ibigay yung best natin na service, then we can ask referrals from them. Okay? Yes, yes. Ayan. So, Miss Albi, no, baka meron po kayong batiin. Ayan, bago tayo magtapos. Shout out sa ka-team ko, Team Ignite, and also sa Batch 12. So, nasasabi ko lang, laban lang. Tapos, ayun po, subukan nyo lang, try and try. Ako din naman, galing naman po ako sa, di ba, nagko-connect po ako. So, ang mindset ko lang naman sa connecting, alam ko po, nakakapagod kasi nung nag-start po ako in January. Tapos, bandang April, tsaka po ako nagka-client. So, for 3 months, yun po yung ginagawa ko lang, connecting, posting, show up, ganun lang po, cheerleading, ganun lang po yung ginagawa ko, consistently, ganun lang po yung ginagawa ko. So, nakakapagod siya, pero ang iniisip ko na lang sa mindset ko, out of 100 na makonect ko, yung 10 dyan lang yung magre-reply. So, wag po kayong ma-disappoint. Kung kunwari naka-50 na kayo tapos parang walang nag-a-accept o nagre-reply sa inyo, wag po agad kayong ma-disappoint. So, ganun. Tapos, pag may nag-reject naman sa akin, iniisip ko na, okay lang, at least palapit na po ako sa the one. Parang ganun. So, oo, dahil doon sa mindset po na yon na ginawa ko, tuloy-tuloy lang yung connecting ko. Tapos hindi ko namalayan, dumating na yung mga kliyente. Sunod-sunod na din siya dumating. So, bali, ang nangyari po, Coach Alfie, noong April to May, doon na siya dumating yung mga client ko, local and international, doon na siya dumating. So, in-stop ko na nga yung pagka-client getting that time kasi hindi ko na po kakayanin that time. Ayan. Hindi ko na po kakayanin. So, tapos nag-open po si TBSA kasi gusto ko po, yung reason ko naman po kaya ako nag-enroll to TBSA is para maayos yung process workflow ko po. Kasi I'm going to scale up po. So, which is ngayon nakakapag-start na po ako and yun, ngayon I'm planning na nag-i-start na ako na mag-client getting ulit para mag-scale up pa. Ayun. Okay. So, great to hear, no, from Miss Alvi. Ayan. So, kung sino pong interesado, no, we have our
free training, free 3-day training this coming September 11 to 13. So, don't forget to catch up yung mga updates na pinopost po namin dito sa Shepherd Virtual Accountants and Bookkeepers for the upcoming training for Rise Up Online. Ayan. So, pwede kayong mag-join, no? Just sign up po doon sa link para makapag-register po at mabibigyan po kayo ng email. Ayan, for the upcoming training. Okay. So, yeah, before we end, Miss Abby, baka meron kayong pahabol na message or shout out? Oo. So, dun, lalo sa mga ka-batch 12 na madami sa akin nagtatanong kung paano po ako nag-start, paano ano. So, yun po, subukan lang po natin yung pag-start. Simulan na po ngayon. Simulan na po ngayon. Tapos, learning by doing. So, basta may willingness ka po how to learn, paano gawin po yung pinapagawa ni clients, may bunga po yan. Yes po. Magkakabunga po yan. So, tiyagaan lang po talaga, tiyagaan. And also, syempre, mag-ask po ng guidance with God. Mm-mm. Okay. So, remember, no? When you plant, you harvest. When you don't plant, you don't harvest. So, syempre, Yes. dapat bigyan talaga natin siya ng time and effort para gawin siya. Okay. So, dumating na rin pala din si Miss Albi to the point na inaayawan mo na po yung mga clients, right? Okay, so Hindi na tama po kasi okay. alanganin din naman po kasi mag-accept tapos hindi mo maano, 'di ba? So yun po. Talagang nag-stop ako nung May, June, July. So ngayong August medyo nagbabalik po ako na kumuha ng clients. Yes. Ayan. So, sana, no, dumating din po sa inyo na aayawan nyo na yung mga clients dahil madami na pong project ang nasa sa inyo. Okay. So, thank you, Miss Alvin, for Thank you so sharing your much. story. Ayan, para makapag-inspire po dun sa mga aspirants and those na nasa online freelancing at yun, gusto pa rin pong mag-scale up sa kanilang bookkeeping business. Okay guys, so for the Rise Up Online training po, check nyo lang po yung updates inside our TSBAB Facebook group and don't forget to sign up for this training. Ayan. So, thank you, Miss Albi. Ayan, Thanks happy so much Friday, din po. guys. Bye-bye. Friday. Bye-bye po. Okay.